O yun, so hello guys, magandang araw sa inyo and welcome back again na naman sa ating channel at sa panibagong video tutorial na naman. O yun, so kung napapansin nyo, meron tayong wiring diagram dito at kung nabasa nyo na yung ating thumbnail at yung ating title, bali meron tayong wiring diagram ng flasher or yung signal light natin. And request nga pala to ng kaibigan nating mga followers, ano. Yun, so napakadali lang naman mag wiring ng signal light or flasher sa ating motor. And may mga nag-request nga pala sa mga followers natin na kung pwede daw is yung hazard diagram naman, ano. So napakadali lang naman mag-install ng hazard mga boss, pero marami tayong paraan kung paano mag-install ng hazard. So yung una, hindi na natin kailangan pang gumamit ng iba pang switch, no. Bali may nabibili nga pala na stock switch ng motor natin na automatic nag-hazard na siya. So pindutin mo lang siya ng dalawang beses sa kaliwa at saka sa kanan, automatic mag-hazard na siya. And yung iba gumagamit nga pala ng tatlong diode, no? So wawiringan mo pa yon. At yung pinaka basic or yung pinaka madali is bibili ka ng hazard switch na itatap mo lang sa mga sockets ng ating mga flasher. Okay, so before yon, dito muna tayo sa basic kung saan itong ituturo natin is yung basic diagram ng ating flasher. Okay, so umpisa na natin mga boss. So since na battery operated or kumukuha ng source yung ating flasher, yung ating mga signal lights, so kailangan may battery tayo dyan, no? Okay, so sa battery natin mga boss, meron tayong positive at negative dyan. So dito sa positive terminal ng battery natin mga boss, may dalawang wire kasi dyan. Yung isa mataba, which is yung may terminal pin, no? So yung wire kasi na yan is papunta na yon sa ating starter motor. And then yung isang wire dyan, yung manipis, so dyan nakatap yung ating fuse or dyan nakalagay, no, sa manipis na wire na yan from positive terminal ng battery. Yun, so yung wire na yun mga boss, ayan, dyan nakalagay yung ating stock fuse ng motor natin. So makikita natin yan sa tabi ng battery or sa ilalim ng upuan or saan mang lugar nakalocate itong fuse na to. Okay, so nakatap yung isang wire ng ating fuse sa positive terminal ng battery. Ayan, dadaan yan sa fuse. Pupunta ngayon yan dito sa, ayan, nawalan na ng karga yung ating pendle band. So pupunta ngayon yan mga boss sa ating ignition switch, no? Okay, sa ignition switch natin. And then take note nga pala mga boss, kung 2 wires yung ignition switch, no, so bali ganito lang yung setup nya. Isang live at saka isang accessory wire. Ngayon kung 4 wires naman yung inyong ignition switch mga boss, katulad ng sa Honda at iba pang China, no, so meron tayong isa pang wire dyan which is black na may stripes na white. Ayan, BW, black na may stripes na white. So yung wire na yan mga boss, papunta yan sa ating CDI. So bali yan yung kill switch ng ating engine mga boss, ano? So kapag in-off natin yung ating susian, mag-shutdown yung ating engine or mamamatay yung ating motor. So next naman mga boss is yung kulay green. So itong green na to mga boss, ground lang naman yan. Siyempre pupunta na yan sa negative terminal or sa chassis ng ating motor. Pero hindi natin ipopokus yan mga boss. So ang priority natin is itong dalawa, yung pure red at saka yung accessory wire. So bakit ko nga ba sinali pa itong kulay red na to, itong pure red na to? Sinali ko to mga boss kasi baka magkamali kayo or malito kayo, baka dito kayo mag-tap kasi nga hindi siya dumaan sa ignition switch. So kapag pinatay nyo yung ignition switch and sinwitch nyo yung flasher, meron pa rin siyang supply galing sa positive terminal ng battery or sa mismong battery natin. Ngayon kapag dito natin siya tinap mga boss sa ating accessory wire katulad ng nasa diagram natin, so kontrolado siya ng ating ignition switch. Okay, so kapag pinatay mo yung ating susian, so walang supply yung ating buong flasher. Okay, ngayon mga boss, sa flasher relay naman tayo. Okay, ayan. So sa flasher relay naman mga boss, may dalawang terminal lang yan or dalawang pin. Yung isang pin dyan papunta sa accessory wire at yung isa naman papunta na yan sa ating flasher switch. Pero before yun mga boss, may mga code dyan, ano. So yung isang pin dyan is letter B at yung isang pin dyan is letter L.
Okay mga boss, pag sinabing B, so from battery, ayun, naglabas siya ng current papuntang ignition switch. Ngayon kapag sinusi mo, turn on mo yung ignition switch, masusuplayan na yung ating accessory wire. So ibig sabihin magkakaroon na ng supply yung ating flasher relay. So yung ating flasher relay nga pala mga boss, siya yung may dahilan kung bakit nagbi-blink itong ating mga flasher bulb, no? Siya yung responsable sa pagbi-blink, no? Okay? So from accessory wire, papasok yung ating current papunta sa flasher relay. Then kapag lumabas na yan sa L, which is sa load natin, itong mga bumbilya na to, flasher front, yan, left and right, flasher back, left and right, putol-putol ng sinusuplayan. Yan, putol-putol ng sinusuplayan ng ating flasher relay. Papunta ngayon yan dito sa ating flasher switch. Ngayon kapag nag turn left tayo, for example, dito tayo sa left, itong yellow. So kapag nag-turn left tayo, yung supply, lilipat lang yan sa left. Which is, pupunta na ngayon yan sa ating mga bulb. So, putol-putol yan mga boss. At doon na magbiblink ngayon yung front left at saka rear left ng ating signal lights. So, ganun din sa kabila. Kapag nag-right tayo mga boss, yun, putol-putol din susuplayan ng flasher relay natin yung mga bumbilya natin. So ganun din yan mga boss. So sa mga bumbilya, meron lang naman tayong positive at negative dyan. Ayan. So negative is green. So given naman na yung ating positive is nanggaling sa accessory wire na nanggaling sa ating battery. Okay, so ganun lang kasimple mga boss. Napaka basic lang na ating flasher diagram. So bali hanggang dito na lang siguro at sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo yung video na to, so please like, share, and subscribe.